everyone! Nandito tayo sa ating channel, Coach Nanay Podcast. And this is the second podcast dito sa ating YouTube channel. Bago tayo start, please share, subscribe, and like our YouTube video. EDC channel. Yan, share po natin yan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kilala. Lalo na sa mga mahilig mag-chess kasi itong channel na ito, itong podcast na ito ay ginawa namin para po meron po tayong makitang mga players na nagsa-success, mga coaches po na magagaling. And one of our guest speaker ngayon is actually isa sa magagaling na coach dito sa Cavite. Naging trainer siya ng Smart Philippines. At marami po siyang mga player na naglalaro sa Batang Pinoy at po sa palarong pambansa. Isa rin po siyang title holder, National Master din po. So nakakabilib. Running confident mastermind po ang ating coach. Kaya tune in Coach Nanay Podcast. Every Saturday ang upload nito sa ating EDC channel. So hindi na ako tumpik. Papakilala ko niyo ang ating guest speaker for tonight. Ang ating guest speaker ay isa po sa malapit naming coach kasi siya po ang nag-train o siya po ang nag-train sa aking mga estudyante. Kaya kilalang kilala ko ito. At napakabait na bait siya po nito. At marami po siyang alam. Talaga marami kayong matututunan sa kanya. So excited na ako ipakilala sa inyo. Di na ako magpapatumpik-tumpik. Nandito na po. Please welcome our guest for tonight. Coach National Master. Palakpakan natin siya. Hello, good evening. Good evening, Coach. Ayan, hindi masyadong kita yung ano mo. Ayan, kita na ang kagwapuhan ng ating coach. Sige, Coach, medyo lumapit ka pa sa camera para kita nila. Kailangan may distansya. Lagyan mo ng light ng konti para kita yung mata mo, mukha mo. Ayan. Pares tayo na kagad. Hindi tayo nag-usap niyan, ha? Alright, good evening, Coach Lloyd. Kamusta ka na ngayon? Tagal na natin na nakikita kasi wala na tayong training dito sa Nike. Medyo busy rin po kasi sa may tayong konting negosyo tsaka... Oo nga, nakita ko nga eh. Si Coach Ruby po si Coach Lloyd po ay nagbebenta yan ng mga chess mat. So, kung gusto niyo makakita ng magagandang chess mat sa kanya, ang gaganda kasi ako nag-order sa kanya. Facebook po. Diyan lang siya sa Facebook. Actually, tinatag na ako. So, makikita niyo po yun dun sa wall ko kung paano siya makontak. Again, so Coach, kamusta na? Sobrang busy mo today and for the past few weeks. Ano na ba ang progress natin? Are we handling ba some teams? Are you still on with SAS? Nasa online pa rin ako tsaka sa mga on-the-board trainings. Nasa Little Scout Chess Club. Tapos online din tayo. Sa Little Scout. Tsaka may mga nakamay na rin natin si Little Scout dito, no, Coach? Saka may mga inaalagaan tayo mga players na naglalaro sa iba-ibang lugar. That's great. May online na-accommodate ko sila. Grabe. Isa din to sa busy tao Talagang napakaswerte lang ng Coach Nanay natin ngayon. At napagbigyan po tayo ni Coach
By the way, Coach, okay ka lang ba? Hindi ka pa masyadong stress sa ginagawa mo, sobrang busy mo. Minsan iisip ko na magpahinga kaso lang siyempre, yung napaka-importante ng panahon saka oras. Oo Dapat nga. walang- Lalo na pag may hawak estudyante, talagang lalo na kung karir talaga, ay kinakarir ng estudyante. So, nakaka-pressure din kasi siyempre, yung mga bata nag-expect din sa'yo na matuto sila. Oo. Kasi estudyante ngayon, talagang mga nagkukumpit sila. Iba-ibang lugar. Ilan na bang estudyante mo ngayon, Coach? Medyo, Marami. medyo marami sa online. Tapos may, hindi ba? Sa online marami talaga. Marami po sa online, hindi po Sabay-sabay yun, Coach? Or may oras sila? Pag weekends, nagsisimula ako ng 9 o'clock, matatapos ako Ng umaga? 9 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Talaga? Diretso yun? Sa mga pitong bata po yun. Ay, grabe. Pag weekdays naman, may school naman ako, may school. Tapos, mga 2 turo lang o 3 turo. 3 bata sa Weekdays. Mga ganun. Tapos may SAS ka pa, no? Yes, meron pang school sa SAS. Grabe. regular. Sobra. Tapos may business pa siya ngayon. Grabe. Bukas makalaman, baka mayamang ka na. Hindi na kita ma-reach. Medyo kailangan lang kasi na may mga ano rin kasing mga asarings kasi sa akin. Oo, talaga. Kailangan talaga. Ayan. Anyway, bago tayo mag-start, syempre, bigyan natin sila ng information. Mga ating coach is actually one of best coach dito sa Cavite. And yun nga, katulad na sinabi niya, siya ay tawag dito, may mga hawak na estudyante online at school. So talagang give up niya na yung kanyang professionalism. Naggana siya. Coach nag-focus siya sa chess, pagiging coach. So pag-uusapan natin yan mamaya lahat. So yun. So ayoko na magtumbik. Umpisahan na natin ito, Coach. So first question. Okay. Can you tell me about yourself prior to be a coach? So ibig sabihin, bigyan mo naman kami ng information bago ka maging coach or bago ka mapunta sa line ng chess. Bigyan mo naman kami ng information sino si Coach Lloyd before. Ako po, nung time na nag-i-start ako, naalala ko, is about teenager ako. Bago ko nakilala yung chess, wala talaga sa akin nagturo. Nanood lang. Tapos, Nanood lang kayo. Nanood lang, tapos nagka-interest. Tapos, ang ginawa ko, sa sobrang interest ko, nag-eager talaga ako na matuto. Ang ginawa ko, kinaibigan ko yung mga matatandang chess player. Saan to? Saan lugar to? Las Piñas yan. Las Piñas. Sa Las Piñas ka pa noon. Ano to, yung mga sa kanto lang? Or yung talagang... Kanto lang. Nung time na sa kanto lang, medyo nangingibabaw sa kanto-kanto. Ngayon naman, may chess club naman doon sa amin sa chess sa Las Piñas. Which is yung chess. Ngayon, ano pa rin yan? Shout out Coach Eric Mordido. Siya yung Eric Mordido ba? Las Piñas pa, no? Yeah, ang pamangkin niya si WIM Mordido. Yun, so yun yung mga yung time na yun, aral ako. Ang ginawa ko, nag-strategize ako para matuto ko talaga. Kasi pag matanda yung kaibigan mo, ako pinakamabata sa mga tatay ko na mga tulis, engineer, doktor, nakikipag-training ako sa kanila. At the same time, nalilibre ako sa mga tournaments. Nagsasama nila ako. Baliw ko ba? Sa lingkit ka pa lang noon. Ilan taon ka ba na sinasabi natin yan, Coach? Ilan taon ka niyan? Mga 18 or 19 ako niyan Medyo late na rin, no? Kasi ako, elementary ako natuto ng chess So ikaw para, 19 na, pero late na, no? 18, 19 ako, yan mga kaibigan ko, mas matatanda sa akin. Kasi, yun, napakahirap ng resources ng chess. Wala pa mga computers nun Oo, totoo yan. Available yung mga tinatawag na mga materials. Yes, exactly. Napakahirap ako nung panahon ko. Totoo yan. May libro ka, sikat ka na. Angat ka na, LL ka na nun, luwag-luwag na.
Opo, pag ma-informator ka, lalo na. Oo, totoo yan. Actually, totoo yan kasi ako noon, though yung father ko is actually in line with chess talaga siya, kaya ako natuto, siya nagturo sa akin. Yung materials talaga, as in binibili niya pa kasi seaman siya na binibili niya pa somewhere. Medyo LL ako noon. Gawa ng, kaya ako yung kaunahang dito, player ng chess dito sa Naik, na bookline. Tapos, yun nga lang, hindi ko kasi alam kung paano ko siya pa, kung bukan ang mga gagawin ko pa kasi wala naman si father every time gawa nag-ano. Ay, napakahirap talaga pag wala kang coach talaga, diba? Di mo alam kung saan ka mag-focus, di mo alam kung anong gagawin mo. So, yung mga materials noon, akala ko kasi laro-laro lang, di pala dapat. Yan, pag-usapan din natin yan mamaya. So, talaga totoo yan, sinabi mo. Yun ako nung nag-i-start pa lang ako. Nagkaibigan ako ng matatanda. Alam ko kasi, pag sila naging kaibigan. Hindi ba hilig sila sa chess o talagang nakikipag-tournament talaga sila? Mga chess tournament player. Talaga. Tapos nagkakaroon ng Sabado-Linggo na training. Doon ako. Tapos, pag mayroong mga tournaments, naisasama ako, nililibre ako. Tapos mga libro, materials, napapahiram ako. Okay. Talagang ang ginawa ko talaga, para matuto talaga ako, yun ang kailangan gawin ko. Nakipagsabayan ka sa kanila. Pero nag-moral ka ba ng coach? College degree ka nun? Nagka-college ka nun? Ano pa nun? Natigil ako nun. Nag-college ako. Is 20 na ako eh. So, pero hindi rin ako na yan na nag-chess ka, hindi ka pa napasok ng college. Tumigil ka talaga ng after high school. High school. Tapos dire-diretso na. Tapos may mga tournaments na inter-barangay noon. Alam ko nag-champion ako for 3. Kaya ang best to progress ko noon. Kasi talagang eager ka talaga, no? Talagang eager talaga akong matuto noon. Talagang ang best na progress. Kaya natutuwa siguro sila sa'yo. Oo. Ayun. Ginamit ko yung strategy na, paano ba ako gagaling? Paano yung strategy na ginawa mo nung bago ka maging coach? Yung nag-umpisa ka pa lang, paano yung mga preparation mo nun? So yung bago ako maging coach kasi nagtrabaho muna ako ng abroad eh. Pagbalik ko rin pala? Saan ka nag-abroad? Yeah, nag-Japan ako 2003 hanggang 2007. Anong trabaho mo dun? Machine technician ako ng mga bendo machine. Tapos hindi ka na bumalik? Hindi na ako nakabalik nun. Kasi noon, medyo manor yung timbang ko. Mga tinatimbang ko noon. Kasi nung time na yung nasa Japan ako, payat ko talaga, mga 62, 63 kilos lang ako eh. Payat mo nun. Payat talaga. Tapos yun, nakapag-asawa kasi ako, tapos yun, hindi na ako Tapos 2009, doon ako nag-start mag-coaching. Hindi talaga ako mag-coach kasi nag-player ako eh. Tapos natigil ako mag-chess ngayon kasi nagtrabaho ako abroad. Tapos pag pa rin chess, di mawala sa akin. Kasi 2009, nagpatulong player ka pa bago ka mag-coach? As in talagang more on book ka lang? Tapos laban-laban, ganun lang? More on games ako, mga tournaments. Naalala ko mga tournaments nung nakapag-champion na rin ako. Paano ka nagpe-prepare? Kasi kung sarili mo lang opening, may nagturo ba sa'yo? Ano ba yung maganda opening? Nagtitrain talaga ako ng mag-isa, tapos nagtitrain din ako na may kasama ako. Talaga mag-isa nag-a-analyze? Nagtitrain ako ng mga openings ko. Preparation ko sa opening, train talaga ako. Kasi noon, available ng mga libro noon eh. Mga time na yun. Tinuruan ka ba nila kung paano to? Kasi syempre, ako sa totoo lang nung panahon ko noon, kahit may libro ko, hindi ko maintindihan. Ako naman kasi i-apply sa sarili mo, paano mo siya naintindihan? Naiintindihan ko na kasi siya kasi nung time na 2002, 2003 may mga libro na rin ako paano time. Kasi may gift ka talaga siguro. Gift ka talaga siguro kasi totoo, mahirap siyang intindihin pagka ikaw lang walang nagturo sa'yo. Actually, sa ngayon nung nakikita ko kung paano ka nagtuturo, doon lang ako nabibigyan ng knowledge kung ano pala yung dapat na ituro at paano mo siya i-analyze. Kasi time na yun kasi noon, para experience na rin siyempre. Totally marami pa sa atin dito sa Cavite na magagaling pa, mas magagaling pa. Oo, marami daw talaga. Ang number 1 na player talaga ng chess is mga Caviteño talaga. Maraming magagaling coaching player, marami po talaga. Ayun. Siyempre, and then, what
make you decide na to choose this coach path? Like, this coaching path? Ano yung naging, ay, magko-coach na ako. Tama na ako sa tournament. Pero alam ko nagto-tournament ka pa rin no? Opo, ngayon po, bali tumigil na rin ako kasi parang nagpo-focus na lang ako sa mga bata. Hindi na rin ako nakikipag-compete, hindi na rin ako competitive. Pero ano yung nag-decide ka na magturo ka na lang kasi kailangan? Itong era na to, yung pasok ng pandemic, kasi ang chess, kasi yung time na yun na mga nakaraan, ang hirap ng chess coach noon. Lalo nung walang online. Minsan talaga, wala talaga. Ilan lang student mo. Hindi kagaya ng pumutok yung pandemic, chess, may online, may ang dami. Ang dami may platform na, no? Mga platform na. Tapos yung mga, basta daming opportunity pag-coach ka sa chess. Maraming may online na kasi. Dati wala yan eh. Pero dati, nung wala pang online, hirap na hirap kang kumuha ng mga estudyante. Hindi. Ang nangyayari kasi sa akin, recommendation. Okay. Naka-recommend. Kasi time na yun na bago yung tinatawag na online. Pagdating sa pagko-coach sa coach lalo sa Bulacan. Sa Bulacan ako nag-start Yung mga top players doon ako nagko-coach. I see. So, ano yung struggle mo noon na harap nung nagpe-play ka ng chess tsaka yung nagko-coach? Siyempre, pagko-coach mo time na hindi naman talaga siya ganun kalaki yung pag-bayad Bayad, Tapos, limited lang naman yung nagko-coach mo. Siyempre, pag meron kang lalo pag may pamilya, paano mo naman sila bubuhay sa ganun? Kasi yung pagko-coach noon, parang wala talaga. Hindi makakabuhay ng parang pamilya. Kailangan mo talagang dumiskarte. Kaya, time na yon, kukunti lang talaga ang coach. Time na yon, kukunti lang talaga. Kasi, hindi mo nakakaano yun. Kaso lang, yung time na yon, bali, ang maganda kasi noon, yung mga nahawak ko, 3 bata ro sa Cavite, sa Bulacan, nagpalarong pambansa. Ay talaga? Bulacan pa yun Sa Bulacan. Talaga? Ano yun? Monthly yung bayad? O yung isang package mo, halimbawa, this is just only good for 2 months, 1 month? Ito per nation po ang nagiging bayaran doon. Tapos, ang mga bata doon na nagiging through the years 3, 4, 5 years na hawak ko. Ang ginagawa ko po nung nalipat ako sa Cavite, ginagawa ko pag weekend, bumibiyahe ako ng Bulacan. Ginagawa ko yung linggo-linggo. Okay. Tapos pagdating ng Lunes, uwi na ako. Pag weekend naman, balik naman ng Bulacan. Grabe! Yung 2 bata yung titrain ko doon. At parehas yun nagpalaro pambansa. Talaga? Ano yun? By required ng school? Hindi. Payment ng magulang? Magulang talaga. Ay talaga? Wala school, walang pa doon. Magkano ang nun pagka ganun? Per session? Yung mga bata kasi, yung mga bata yun, yung mga magulang nila, mulat pagdating sa benefits. Ano ba to? Nakaka-LL ba tong mga magulang nito? Hindi naman. Hindi. Pero time na, meron din yung... Hindi, I mean, nakakaluwag-luwag. Yung, halimbawa, may kaya naman sila. May nakakaluwag po, tas meron naman hindi. I see. Nag-abroad yung magulang, tapos yun, ganun. Sinaga mo yun. Tapos, kasi, yung bata kasi, talaga potential siya na... Iba ka talaga, Coach Lloyd. Alam mo, sa totoo lang, kaya isa ka din sa naging na-invite ko dito sa podcast is just only to give inspiration sa mga tao, tsaka sa mga magbigay din ng sa ibang mga players. Talaga kasi depende yan sa coach Isa kasi si Coach Lloyd, natutuwa ako sa kanya kasi isa sa napakabait na coach. Hindi siya nananaga talaga when in terms sa bayad. Kung pag nakita niyang talagang ang bata ay eager na matuto, talagang tinututukan niya. Regardless na lang kung ano na lang yung kayang, hindi naman siya talo, diba? Ganyan si Coach Lloyd, napakabait talaga. Naalala ko lang talaga nung time na nag-i-start pala ako, struggle talaga yung chess sa akin kasi ganyan yan, ang hirap nung galing ka ng Cavite, punta ka ng Agonoy, Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Nasa Rosario ka na ng time na yan? Rosario na ako noon kasi nalipat nga ako dito. Tapos ang gawa ko pag weekend,
Doon ako sa kanila. This coach path, like this coaching path. Paano ano yung naging mo, ay magko-coach na ako. Tama na ako sa tournament. Pero alam ko nagto-tournament ka pa rin no? Opo, ngayon po, bali tumigil na rin ako kasi parang nagpo-focus na lang ako sa mga bata. Hindi na rin ako nakikipag-compete, hindi na rin ako competitive. Pero ano yung nag-decide ka na magturo ka na lang kasi kailangan? Itong era na to, yung pasok ng pandemic, kasi ang chess, kasi yung time na yun na mga nakaraan, ang hirap ng chess coach noon. Lalo nung walang online. Minsan talaga wala talaga. Ilan lang student mo. Hindi kagaya ng pumutok yung pandemic. Chess, may online, may ano, ang dami may platform na, no? Mga platform na, tapos yung mga, basta daming opportunity pag-coach ka sa chess. Maraming may online na kasi. Dati wala yun eh. Pero dati, nung wala pang online, hirap na hirap kang kumuha ng mga estudyante. Hindi. Ang nangyayari kasi sa akin, recommendation. Okay. Naka-recommend. Kasi time na yun na bago yung tinatawag na online. Pagdating sa pagko-coach sa coach lalo sa Bulacan. Sa Bulacan ako nag-start eh. Yung mga top players doon, ako nagko-coach. I see. So, ano yung struggle mo noon na harap nung nagpe-play ka ng chess tsaka yung nagko-coach? Siyempre, pagko-coach mo time na hindi naman talaga siya ganun kalaki yung pag-bayad eh. Bayad, Tapos, limited lang naman yung nagko-coach mo. Siyempre, pag meron kang, lalo pag may pamilya, paano mo naman sila bubuhay sa ganun? Kasi yung pagko-coach noon, parang wala talaga. Hindi makakabuhay ng parang pamilya. Kailangan mo talagang dumiskarte. Kaya, time na yon, kukunti lang talaga ang coach. Time na yun. Kukunti lang talaga. Kasi hindi mo nakakaano yun. Kaso lang, yung time na yun, bali, ang maganda kasi nun, yung mga nahawak ko, 3 bata ro sa Cavite, sa Bulacan, nagpalaro pambansa. Ay talaga? Bulacan pa yun Sa Bulacan. Talaga? Ano yun? Monthly yung bayad? O yung isang package mo, halimbawa, this is just only good for 2 months, 1 month? Per session. Per session po ang nagiging bayaran doon. Tapos, ang mga bata doon na nagiging through the years eh. 3, 4, 5 years na hawak ko. Ang ginagawa ko po nung nalipat ako sa Cavite, ginagawa ko pag weekend, bumibiyahe ako ng Bulacan. Ginagawa ko yung linggo-linggo. Okay. Tapos pagdating ng Lunes, uwi na ako. Pag weekend naman, balik naman ng Bulacan. Grabe! Yung 2 bata yung titrain ko doon. At parehas yun nagpalaro pambansa. Talaga? Ano yun? By required ng school? Hindi. Payment ng magulang? Magulang talaga. Ay talaga? Wala school, walang pa doon. Pagkano ang nun? Pagka ganun? Per session? Mga bata kasi, yung mga bata yun, yung mga magulang nila, mulat pagdating sa benefits. Ano ba to? Nakaka-LL ba tong mga magulang nito? Hindi naman. Hindi. Pero time na, meron din yung... Hindi, I mean, nakakaluwag-luwag. Yung, halimbawa, may kaya naman sila? May nakakaluwag po, tas meron naman hindi. I see. Nag-abroad yung magulang, tapos yun, ganun. Sinaga mo yun. Tapos, kasi yung bata kasi talaga potential siya na... Iba ka talaga, Coach Lloyd. Alam mo, sa totoo lang, kaya isa ka din sa naging na-invite ko dito sa podcast is just only to give inspiration sa mga tao, tsaka sa mga magbigay din ng sa ibang mga players. Talaga kasi depende yan sa coach eh. Isa kasi si Coach Lloyd, natutuwa ako sa kanya kasi isa sa napakabait na coach. Hindi siya nananaga talaga when in terms sa bayad. Kung pag nakita niyang talagang ang bata ay eager na matuto, talagang tinututukan niya. Regardless na lang kung ano na lang yung kayang, hindi naman siya talo, diba? Ganyan si Coach Lloyd, napakabait talaga. Naalala ko lang talaga nung time na nag-i-start pala ako, struggle talaga yung chess sa akin kasi ganyan, ang hirap nung galing ka ng Cavite, punta ka ng Agonoy, Bulacan, Santa Maria, Bukli nasa Rosario ka na ng time na yan. Rosario na ako noon kasi nalipat nga ako.
Nalipat nga ako dito. Tapos ang gawa ko pag weekend, doon ako sa kanila. Minsan kasi may mga player na ano, 'di ba, yung itinuro mong opening hindi naman 'yun ang i-apply. Oo, kasi meron kasing gano'n, lalo pag short of preparation. Ang kailangan mo na lang gawin, mostly, ang ginagawa ko talaga ay kailangan mapalakas yung ano nila, yung ano nila, yung strategy, calculation technique. Calculation, oo. Tapos yung understanding about position. Yun, may mga train para talaga diyan. Actually, coach, nung nag-train ka dito sa amin, ang dami ko pa ring natutunan. Grabe, sa totoo lang. Tagal ko na kasi hindi naglalaro. Pero nung hinawakan mo kami, ako'y nakikinig-kinig lang. Tapos pagka nagpapuzzle nga lang din ako and ano. Alam mo ba nung nagkipaglaro na ako sa mga matatanda na hindi ko natatalo noon? Imagine mo, natalo ko. Ay, kung ganun lang pala talaga ang chess, kailangan may magaling lang talaga magpapaliwanag sa'yo. Ang magandang benefits dyan sa chess kasi, usually, syempre, gaya nito, maganda yung chess ngayon. Yung era ng chess ngayon pumuto. Syempre, maganda yung, yung foundation. Pasok ng income. Sa'yo, sa income, benefits mo as sabi income. Sabi mong coach makakabuhay pamilya ngayon, makakabuhay pamilya na. Hindi katulad ng araw, Hindi katulad ng araw ngayon. Yun ang benefit. Yun nga po, yun ang mga benefits ngayon ng pagiging coach. Saka marami ka rin makikilala na mga interesting people. Yun. Tapos makakapunta ka sa mga iba't ibang klaseng lugar. Naranasan ko yan mapunta ka sa iba-ibang klaseng lugar. Ano na ba yung mga lugar na napuntahan mo? Ilocos, marami na Ayan, Jensen, napuntahan ko. Napunta ka na ng Mindanao. So, every time na mayroong laban yung player mo, kasama ka din? Usually, nakakasama ako. Anong payment nito? Is it together with your, because yung yung... Magulang pay niya. Magulang. I mean, per day o ito ba ay package na? Meron ako, minsan kasi hindi man ako humihingi ng bayad. Pag nag-shopping na ako, nagbibigay na lang sa akin. Oo. Kasi medyo nakaka-LL. Oo. Pati yung ticket, lahat sagot nila? Yeah, masagot nila yan. Okay. Ayun. So, ano yung tawag dito? Dream mo and goal sa future? Meron ka pa bang tinatarget na title or are you still into chess pa rin, coach? Magiging PD title player ka. Pangarap mo rin yung kaso lang pero maraming mga hadlangin no? Pag magkukumpit ka sa ibang bansa, kailangan preparado ka. Kailangan ka. Tapos maggastos din. So medyo sa ngayon malabo mangyari yan. So hopefully sa mga future pwede natin magawa yun. Sa akin naman, sa estudyante ko naman, ang goal ko lang naman sa kanila is maging successful sila, yung buhay nila, na magamit nila yung chess para maging secured yung future nila. Yan naman lagi sinasabi ko sa mga estudyante ko na yung chess gamitin nyo as a preparation para sa sa magandang buhay nyo. Marami ako nakita yung mga estudyante ko na naging successful sila. Ano ba to? Bigyan natin ng halimbawa, successful sa trabaho, successful sa buhay, o kung magiging player pa rin, or coach pa rin, ganun. Na both side, lalo yung mga naging estudyante ko nakaraan. Kapag tapos sa pag-aaral, like sa chess. At may magandang trabaho.